namin sa Obispo Diocesano na kanyang italaga ang naturang simbahan, parokya, ng Birhen ng Biglang Awa, nang sa gayon ay kanyang ihiwalay ito sa kanang di banal, makalupa at pambalanang paggamit. At gayon din, hindi namin inaangkin ang anumang karapatan upang alisin o ipagbili ang gusaling ito o kaya pahintulutan ang paggamit nito sa anumang kaparaanang nalilihis sa pagtatalaga na hinihiling sa Obispo Diocesano na Iglesia Filipina Independiente. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tayo ay manalangin. Patnugutan mo kami, O Panginoon, sa lahat ng aming mga gawain ng iyong higit na mabiyayang kabutihan at itaguyod mo kami ng walang patid mong pagtulong upang sa lahat ng aming gawain nagsisimula, nagpapatuloy at nagwawakas sa iyo ay maluwalhati nawa namin ang iyong banal na pangalan. At sa wakas, sa iyong awa ay makamit namin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Linisin mo ako at ako'y magiging malinis, hugasan mo ako at ako'y lalo pang pumuti kaysa busina. Ay manalangin, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat sa pamagitan ng iyong tagapaglingkod na si Moises, iniutos mong patulugin ang mga tangguli at pakaka sa taluktok ng bundok, mga bubungan at mga tore upang tawagan ang iyong bayan sa iyong templo na mapakinggan ang iyong salita tungo sa kanilang kaligtasan at sambahin ka alang-alang sa iyong kalulatian. Buong kababaang loob namin isinasamo sa iyo na iyong basbasan at pagpalain ang magiging kampanaryo na ito'y maging marapat na bitinan ng iyong batingaw na ikakabit at iyong itulot na ito naway patuloy na magamit sa layunin ng pagkakataon nito para sa iyong kalulatian at kapakinabangan ng iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. O makapangyarihan ng Diyos na nagtatag ng iyong iglesia sa pamamagitan ng mga apostol at mga propeta na sa Jesucristo ang punong panulungang bago, loobin mo po na kami ay mapapuklod sa nagkakaisang diwa ng kanilang aral upang kami ay maging kalugod-lugod na templo sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon.
Ito ay tinanggahan ng Panginoon at papasok dito ang mga matuwid. Tanggapin Tanggapin ang mga susing ito. Tanggapin ang mga susing ito ng buhay ng bahay ng Diyos sa aming mga kamay nang kayo ay maging isang matapat na pastor sa amin. Ang kapayapaan ay mapasatangan ito, bahay dalanginan ito, at sa lahat ng papasok, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Halina mga kapatid at sama-sama tayong pumasok sa bahay dalanginan ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, yayamang ang mga taong mapanata at banal. Nasa ilalim ng kautusan ng Ebanghelyo man, na inudyukan ng tahasang pag-uutos ng Diyos, unang lihim na inspirasyon ng pinagpalang Espiritu, at sa pagpapasya sa ayon sa sarili nilang katuwiran at pandaman ng likas na katupakan ng mga bagay ay nagtayo sila ng mga gusali para sa pangmadlang pagsamba upang punuin ng kaisipan ng mga tao ang lalong dakilat masidhing paggalang sa kaniyang maluluhating kamakalan at makaantig sa kanilang mga puso ng iba yung pagpapalata at pagpapakababa sa paglilingkod sa Kanya at sa bayan. At yung mga banal na gawain ay pinagtibay ng buong giliw na tinanggap ng ating Amang Makalangit. Huwag natin
aming pag-alinlanganan na kanya rin nasasang-ayunan ng buong lingap ang ating mga Diyos na layuning ibukod at italaga ang puok na ito sa isang mataimtim na paraan para sa maraming obispo ng mga pangrelihiyong pagsamba at buong tapat at taimtim nating hilingin ang kanyang pagpapala sa ating sinasagawang ito. O walang hanggang Diyos, makapangyarihan sa lahat at kamahalang di malilip at di mapaglagyan, sa Kanya ang kalangitan, lalo na ang mga pader na mga templong yari sa kamay at gayon paman ay buong hiling mong kinalugdang ipangako ang iyong natatanging pagdalo. Kailan paman at may dalawa o tatlo sa iyong mga tapat na lingkod sa pagtitipon sa iyong pangalan upang ihandog ang kanilang mga papuri at pagluhog. Malapatin mo, O Panginoon, na makapiling ka namin natitipon dito ng buong mapagpakumbaba at nakahandang puso upang pabanalin mo ang puok na ito sa karangalan ng dakilang pangalan. Ihiwalay mo ito mula ngayon sa mga hindi banal at pambala ng paggamit. Italaga mo ito sa ikapaglilingkod sa iyo para sa pagbabasa ng banal mong salita, sa pagdaraos ng iyong mga sakramento para sa pag-aalay ng iyong malulahating kamahalan ng mga paghahain ng panalangin at para sa lahat ng mga banal sa pagdiriwang. Tanggapin mo, Panginoon, ang paglilingkod na ito mula sa aming mga kamay at pagpalain mo nawa ito ng gayong tagumpay na manatiling higit sa iyong kalulatian at ipagkatataguyod ng aming kaligayahan, panlupa, pangkalangitan, sa pamamagitan ng Jesucristo aming mapagpalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Atin pong pakinggan ang unang pagsang. Pakundagan mo, Panginoon, ang pagsamo ng iyong mga lingkod, at loobin mo na sino man sa simbahang ito natatanggapin sa pamamagitan ay nabigyan sa kongregasyon ng Kawan ni Kristo ay pakabalinoy nawa ng Espiritu Santo at magpatuloy nawa ang matapat na kawal at lingkod ni Kristo hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Amen. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagsang. Itulot mo, Panginoon, na iyawang sa pook na ito ay nagsasagawa sa sarili ng panibago nilang mga pangako at panata sa kanilang pagkabinyag at makukumpilan ng obispo, ay tumanggap nawa sa iyong banal na espiritu, ng sukat nilang ikalulusog sa biyaya, hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Amen. Ang ikatatlong pagsang. Ipagkaloob mo, Panginoon, na sino mang tatanggap sa pook na ito ng pinagpalang sakramento ng katawan ng dugo ni Kristo ay makatulog sa gayong banal na piging na may pananampalataya, kawang gawa at tunay na pagsisisi, at puno ng biyaya at pagpapalang makalangit na ukol sa kanilang malaki at walang hanggang kaginhawahan, ay magkamit nawa sila ng katubusan sa kanilang mga kasalanan at sa lahat ng iba pang pakinabang na kanyang pagpapakasakit. Amen. Ang ikaapat na pagsang. Ipahintulot mo, O Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na salita, nababasahin at ipagpaparangal sa pook na ito, at sa pamamagitan ng banal na espiritu na panloob na nagpapaugat nito sa puso, ay mapaghulo at malamnan, nawa ng mga tagapakinig ang mga bagay
na dapat nilang gawin at magkaroon sila ng kapangyarihan at lakas upang maisakatuparan nila ang natulan. Amen. Ang ikalimang pagsang. Hari nawa o Panginoon na ang mga pag-iisahin sa pook na ito sa banal na estado ng matrimonyo ay dapat nawang magsasakatuparan at mag-iingat sa kanilang mga pangako at kasundo ang gaganapin at magkasamang manatili nawa sa ganap na pag-ibig hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Amen. Atin pong pakinggan ang ika-anim na pagsang. Loobin mo ay sinasamo namin sa iyo, mapagpalang Panginoon, na sino mang lalapit sa iyo sa pook na ito upang magpasalamat sa lahat ng biyayang tinanggap nila sa iyong mga kamay, upang ikaw ay pakipurihin nila, upang ikumpisal ang kanilang mga pagkakasala sa inyo, upang humingi ng gayong mga bagay na kailangan para sa kanilang katawan at kaluluwangan. Ay gagawin nawa ito ng buong katatagan ng pananampalataya at ng gayong katahimikan, pagmamahal at katapatan ng pag-iisip, upang naway tanggapin mo ang kanilang mahigpit na tungkulin at paglilingkod, at marapatin mong ipagkaloob ang anumang nasa iyong walang hanggang karunungan na inaakala mong makabubuti sa kanila. Lahat ng ito'y hinihingi namin, alang-alang kay Jesucristo na aming bukod tanging pinagpalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang pagbasa ng kapasyahan sa pagtatalaga. Iglesia Filipina Independiente, Diocese of Marinduque, Quezon, Batangas, and Camarines, Lukban, Quezon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. This certificate of invitation into Pulples Parish is hereby awarded to Parokya ng Berhen ng Bikang Awa after satisfactorily passing the scrutiny and affirmative votes from the whole magisterium of our Church, Iglesia Filipina Independiente, during the Supreme Council of Bishops meeting held on May 6 to 10 at Eagles Hotel, San Jose de Benavista, Antique, signed and formally declared in this 28th day of September 2024 in the year of our Lord Jesus Christ at the Parish of Berhen ng Bikang Awa, Barangay Yuok, Benavista, Marinduque, Philippines. Signed, the Right Reverend Arnold Manalo Namayan, Diocesan Bishop. Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. At ngayon, mga minamahal na kapatid, sa misa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng ating banal na iglesia, ang Iglesia Filipina Independiente ay aking formal na dinideklara na simula sa araw na ito, ang lugar na ito, ang kapilya nito ay tatawagin na nating Parokya ng Birhen ng Bikang Awa. Ayan. Yaong mga nakatalagang obispong tayo manalangin makapangyarihan sa lahat at walang hanggang Diyos na sa iyong pagpapangaya kay iyong
iyong kalooban na mahigit na naming tungkulin ang purihin ka at sambahin sa tuwina. Kalakip na mga dalangin, mga imno, mga awit, mga kantahing banal, tulad ng mga ginagawa ng mga koro, ng mga anghel, ng mga arkanghel sa harap ng iyong tronong mga langit. Sinasamo namin sa iyong pamahalan sa namarapatin mo ang basbasan, itong palco ng toro. Itulot mo ng lahat ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo sa tulong ng aming mga purong makalupa na maglilingkod dito at sa tanang iyong iglesia ay mapasama nawa sa iyong purong makalangit at maging kalugod-lugod sa iyong paningin. At tamuhin nawa sa iyo ng iyong tapat ang kaligayahang walang hanggan sa langit sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang pagbabasbas ng altar. Makapangyarihan ng Diyos na noong unang panahon ay nagutos ka sa iyong mga lingkod na magtayo ng iyong altar sa iyong pangalan at sa pamagitan ng iyong pinagpalang anak ay binabasbasan mo ang banal na hapag sa dakong itaas sa alasilid sa pamagitan ng paghandog ng banal na Eucharistia. Basbasan mo ay sinasamo namin sa iyo ang altar na ito na itinayo para sa iyong kalwalhatian at sa iyong itulot na ang mga maghahandog na gagawin dito ay maging kalugod-lugod nawa sa iyo at na kami ay matulungan sa aming mga pangailangan at purihin ang iyong kalulatian sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Ang Panginoon ay sumainyo At sumainyo. at sa inyong mga puso. Itinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Pasalamatan ng purihin. Ito'y marapat, matuwid at mahigpit naming tungkulin na sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon at sa lahat ng puok, kami ay dapat magpasalamat sa iyo, O Panginoon, Banal na Ama, na nananahan sa kalangitan, ngunit naninirahan sa mga anak ng tao, na sa pamamagitan ng iyong pinagpalang anak na sa Jesucristo na aming tagapagligtas, ay nilinis mo ang templong ito upang maging bahay dalanginan para sa lahat ng tao. Pakundangan mo, sinasamo namin sa iyo ang pagluhog ng iyong bayan, linisin at pakabanalin ang bahay dalanginan ito, ang parokya ng Birhen ng Tiglakaw, na nais namin italaga sa iyo. At yayamang mula ngayon, ito ay iuukol para sa pagpapahayag ng iyong maluwalhating Ebanghelyo, sa pagganap ng iyong mga banal na sakramento, at sa paglalagay ng mga dalangin ng dalangin papuri. Ito naway mapuno ng kaluwalhatian ng iyong palaging pagdalo at maging isang banal na templo na kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, na sa Kaniya at kasama siya sa pakiisa ng Banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang pagtatalaga, kinatawan. Ang altar na ito at ang simbahang ito, kalakip ang lahat ng obispo diocesano at mga kawaksing obispo. Itinatalaga namin ang sisidlan at mga kasuotang naririto sa kaluwalhatian ng Diyos at sa karangalan ng Birhen ng Biglang Awa, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Sa
sa iyong tahanan upang ikaw ay aming purihin at pasalamatan. Kami nawa iyong pagpalain at patubayan sa aming paglilingkod upang makamtan namin ang iyong kaligtasan at karunungan sa iyong sambahayan. Iyong palakasin ang aming pagmimithi na makatupad sa iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo aming Panginoon na nabubuhay at nag-aharing kasama mo kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Magsipo po tayong lahat at ating pakinggan ang salita ng Diyos. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng mga bilang, kabanata 13, nagsisimula sa unang talata hanggang 13. Ito naman ang lahi ni Aaron at Moises nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab na siyang panganay at sina Abyo, Eleazar at Itamar. Sila ang mga itinalagang saserdote sa tuldang tipanan. Ngunit sina Nadab at Abyo ay namatay sa harap ng altar ng bundok ng Sinai nang nagsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy na hindi itinalaga para noon. Wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang saserdote habang nabubuhay ang kanilang anak. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tipunin mo ang lipi at italagang katulong ni Aaron. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain ng tuldang tipanan at ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga ngasiwa sa mga kagamitan sa loob ng tuldang tipanan at sila rin ang tutulong sa mga Israelita sa kanilang pagsamba. Ang mga Levita ay gawin mo ang tanging katulong ni Aaron at ng kanyang mga anak sa gawain nila sa tuldang tipanan. Si Aaron naman at ang kanyang mga anak ay tinalaga bilang saserdote at sila lamang ang gaganap ng mga gawain kaugnay nito. Sino mang hindi mula sa lipi ni Aaron ay gumanap ng tungkulin ng saserdote ay papatayin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ang mga Levita ay pinili ko bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila'y para sa akin. Akin ang lahat ng panganay, pagkat lilipulin ko ang lahat ng panganay ng Ehipto. Ipinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao, maging hayop, kaya sila ay akin. Ako si Yahweh. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Oh, para sa
kanyang ginawa itong mga langit. Pagkat walang hanggan at hindi kukupas ang kanyang pag-ibig. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pang walang hanggan. Pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, pag-ibig niya'y walang hanggan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12, nagsisimula sa talata 4 hanggang talata 21. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo, at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong ganap. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpahin. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis,
magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo ayon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masasama. Ang salita ng ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay